Kapanalig Hour. Isang pagpalang hapon mga kapanalig, ngayon po ay araw ng Sabado, June 13, 2024 at ako po ang inyong kapanalig, Koy Lopez, ang kumpare nyo sa Balat ng Radyo. Ayan, sa ngalan po ng aking partner, si Ate Camille Mongcal de la Cruz. Ayan, siya pa rin po ay ating makasama sa mga susunod pang buwan. Ayan, ingat Ate Camille sa iyong journey ngayong 2024. Alamin na natin yung mga susunod niyang kwento. But anyway, ayan talaga naman. Thanks God at nakahabol tayo. Grabe yung traffic ngayon. Talagang tumakbo ko. Kaya pa na mga legs ko yung kahit maliit lang po ang ating bias, talagang nakahabol tayo. Thank you Lord. At mga kapanalig, kamusta po kayo? At sana po habang kayo po ay nakikinig sa inyong mga talapihitan sa Veritas TV, ayan, channel 211 sa Sky Cable. At syempre sa mga nasa Facebook page dyan, magandang hapon po. Tulungan niyo po ako na i-share po ang ating programa dahil napaganda po at napakamakabuluhan ng ating maibabahaging kwento ngayong hapon. Dahil ang topic po natin, ano ba ang ating topic? Ayan, mamaya po sasabihin po natin kung ano po ang ating topic ngayong hapon. Pero sa ngayon po, samahan niyo po muna ako sa ating pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, patuloy ang aming papuri at pasasalamat sa iyong kagandahang loob sa amin. Ikaw ang nagbigay ng panahon, lugar at pagkakataon upang kami ay magkatipon-tipon sa programang ito. Panginoon, maraming salamat sa walang kapantay na pagmamahal. Naway gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at gawing instrumento upang maibahagi sa kapwa ang bawat salita mo, at nawa, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kapanalig Hour. Aha, eto na nga po mga kapanalig, ang guest po natin last Saturday, medyo may kaunting recap lang po tayo, si Brother Edgar Santiago. Siya po ang ating naging guest last Saturday at ang naging topic po natin ay patuloy nagtitiwala sa Diyos. Kaya naman sa mga kapanalig po natin na hindi po nakatutok last Saturday, maaari niyo po itong mapanood sa ating YouTube channel. Search lang po ang Kapanalig Community. At ang topic naman po natin ngayong hapon, magdasal, manalig at magtiwala sa Diyos. Mga kapanalig, makakasama po natin ngayong hapon sa ating programa isang katekista at 22 years ng aktibo sa simbahan. Kilalanin natin ang blessedness, yun po ang tawag sa kanya. Tawagin na natin at alamin natin kung bakit ba blessedness ang tawag sa kanya. Wag na po natin patagalin, tawagin na po natin from San Ildefonso Parish, Pio del Pilar, Makati. Tawagin na po natin si Sister Desma Atuk live via Zoom. Magandang hapon, Sister Desma. Ayan, nakamute pa po ata si Sister. Hello, magandang hapon po. Ayan, magandang hapon, Sister. Naku, napakaganda mo naman, Sister. Kamusta po ngayong araw? Okay naman po. Pag natatapos lang ng umaga, mag-zumba. Naku, alam niyo mga kapanalig, medyo meron lang kaunting info kay Sister. Talaga namang siya po ay isang mabait na kapatid at mga pamangkin. Ayan, alamin natin mamaya, Sister, meron ka bang gustong batiin bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-uusapan ngayong hapon? Binabati ko lang po yung mga taga San Ildefonso. Sila. Wala ka bang gustong batiin, Sister, ng mga may utang sa'yo? Hindi, biro lang, Sister. Marami. Oo, nako. Isa-isahin natin yan mamaya, Sister. Ibulong mo sa akin kung sino. Hindi, joke lang yan. Anyway, ayan, dahil wala ngayon si Ate Camille, Sister Desma, tulungan mo naman ako, ano ba ang masarap na merienda ngayong hapon para just in case nag-iisip ang ating mga kapanalig na nakikinig ngayon at nanonood, ano ba ang masarap na merienda? Para sa akin, masarap na merienda yung yung lomi.
Ay, wow, lomi. Masarap yun ang lomi, no? Ano ang ating panulak dyan, sister, sa lomi? Ano na lang, yung tsaan na lang. Ayan siya. Medyo healthy. Bawal ang kape. Kape. Bawal ang kape sa inyo, sister, no? High blood po ako. Oo, ayan. O, sa mga nagtatanong dyan kung ano ba ang masarap na merienda ngayong hapon, ayan. Ang suggestion po ni Sister Desma ay lomi. Ayan, medyo mainit-init, no? Lalo na ngayon medyo paiba-iba ang panahon. Kamusta na po pala yung mga kapanalig dyan nakikinig ngayon sa kanilang mga talapihitan? Lahat po ba ay nagkasipon na at nagkaubo? O, ingat-ingat po tayo. Huwag po natin kalimutan uminom ng tubig para at least healthy din po tayo at hindi tayo laging nauuhaw. But anyway, sister, yun na lang po ba ang mga gusto yung batiin ngayong hapon? Wala na po ba? Yung mga kasi hindi naman nakikinig yung mga pamangkin ko ngayon. Tsaka ka-office mate ko. Yeah, kami nakikinig. Ayan, sister, kano na po kayo katagal po palang kapanalig member po sa ating community? Hindi ko maalala. Basta after nung pandemic, naging kapanalig. Nakikinig ako sa Radio Veritas, pero naging kapanalig ako after nung pandemic. Bali, paano po kayo naging miyembro po ng ating community? Ano po, yung minsan every pakinig ko sa Radio Veritas, may nag-announce na kung sinong gusto maging kapanalig. Then, after ng pandemic, parang nagsabi siguro hinupi ako ng Holy Spirit na, oy sister, ang tagal mo nang nakikinig sa Radio Veritas, mag-member ka naman ng kapanalig. Then after that, nag-send ng, sabi na yung cellphone number, nag-send ng message, yung nag-text ako. Then may sumagot naman. At ang una kong naging coordinator, si Sister Camille. Sayang, hindi kayo nagka-pang-abot ngayon ni Ate Camille. Siya po pala ang iyong naging kapanalig coordinator. Pero ngayon po, no, alam ko po, iba na po ang inyong kapanalig coordinator ngayon, si Sister Jessa po ata, no? Brother Edison Kiro. Okay, si Brother Edison Kiro. Okay. Kasi letter A, Atok, ang inyong family name. Ganun pala. Opo, Sister, nabanggit po dito no sa inyong background po and update din po ng inyong kapanalig coordinator, 22 years na po kayong aktibo sa inyong parish. Sa pagiging aktibo po ng 22 years sa inyong parokya, meron ka bang nakitang pagbabago sa iyong buhay, lalo na po sa iyong spiritual na pananampalataya? Yes. Actually, nag-start ako ng San Ildefonso Charismatic Community. Doon ako naging aktibo, din saka ako naging aktibo tuwing Sunday as lector. Yung pagbabago, marami kasi nung nag-charismatic ako, meron kami prayer meeting every Tuesday, meron kami Saturday shepherding, then may mga vigil kami. Ang pagbabago, una yung yung prayer life. Nagkaroon ako ng prayer time with the Lord. Nagkaroon ako ng personal na relasyon kay Jesus. And then, yung daily ako na nagsisimba. Mas masarap ang pakiramdam kapag everyday ka na nagsisimba at nakaka-receive ng Holy Communion. Yun. Then, yung everyday naka-visit ako sa Blessed Sacrament. Kasi after the Mass, meron kaming prayer na sa Adoration Chapel. Everyday, kinakausap ko si Lord. At saka, isa pa yung bilang isang lector, napahalagahan ko yung confession. Kasi hindi naman pwedeng we're proclaiming the Word of God, hindi kami nakakapag-umpisa. Yun. At yung higit sa lahat yung tumulong sa kapwa. Ayan, nakakatuwa no, si Sir. Nabanggit niyo po kanina na kayo po ay madalas magsimba. Alam niyo mga kapatid, iba talaga sa pakiramdam yung nag-a-attend ka ng Mass every Sunday din at nakikinig ka ng homily. No? Meron siyang parang paglabas mo ng simbahan ay magaan ang iyong pakiramdam. Kumbaga nalilimutan mo kahit papaano yung bigat na nararamdaman mo sa mga pagsubok sa buhay. Tama po ba ako nun, sister, no?
correct po, tama po. Magandang magandang pakiramdam kapag ikaw simba. Lalo na pag Sunday at saka yung daily mass. Kaya ang pinakamahalaga dyan, wag nating kalimutan lagi magsimba tuwing linggo. Bigyan natin siya ng bigyan natin siya o paglaanan natin ang panahon ng araw ng Sunday para at least tayo po ay makapag-reflect din sa ating mga sarili kung ano ba ang ating mga nagawa at buong week, no, para at least kahit papaano ma-refresh din tayo sa ating mga pinagagawa sa buhay, no. At eto na mga kapanalig, marami po tayo gustong itanong, no, kay Sister Desma, pero bago po yan, sa lahat po ng mga kapanalig dati na nakikinig po ngayon at hindi pa po miyembro ng kapanalig community at kagaya po ni Sister, no, nabigyan ng pagkakataon na maging miyembro po dito sa Veritas dahil siya po ay nakinig at napakinggan niya lang ang announcement ni Ate Camille Mungkal. O baka ito na po ang iyong chance na maging miyembro po. Mag-text lamang po kayo sa ating text line, no, sa Smart Network 0998-588-3660. I-text lang po ang inyong full name, address, contact number, birthday, civil status, at parokya. I-text nyo po yan. Kung kayo naman po ay Globe user, mag-text po kayo sa mobile number 0917-621-1902, Smart Network 0998-588-3660. Kung wala po kayong load, maaari po kayong mag-text sa ating or mag-chat sa ating Facebook page Kapanalig Community or mag-email sa veritaskapanalig@gmail.com. Ayan po ating mga detalye. At sa ating pagbabalik mga kapanalig, mas lalo pa po natin kikilalanin si Sister Desma Atok. Kapanalig Hour. Ikaw pa rin nakikinig sa Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Kasama nyo pa rin po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service. Ayan o, kasama pa rin po natin si Sister Desma Atok. Ayan. Hi Sister Desma. Ikaw po ba, Sister, ay kinakabahan ngayong hapon o okay lang naman? Saktuhan lang. Ano po? Sanay naman kami magsalita sa Catholic life kasi kami totoo. Pero iba pala pag nasa radyo, no? This is your first time po, Sister, na ma-interview po sa radyo, no? First time. Alam mo, i-reveal ko. Nung sinabi sa ako ni Brother Edison, tumanggi ako. Oh. Sabi ko, pwede bang next na lang? Pero nung sinabi sa akin na, alam mo, Sister, ina-assign pala sila every month. So, nahiya naman ako kay Lord. Sabi ko, sige, bahala na, Holy Spirit. Ay, nako. Pero ano mo, Sister, no, napakaswerte rin po namin dahil alam mo yun, yung hindi po ka po ni Lord na magtuloy sa programa dahil sabi nga namin dito, yung mga nagigest po natin, merong rason kung bakit sila ay aming nakakasama dito sa programa ng Radyo Veritas at sa programa po ng Kapanalig Hour. Kaya maraming salamat po, Sister, dahil nabigyan niyo po kami ng pagkakataon at chance na makasama ka namin dito. For the glory of God. Okay lang. Amen. Ayan. Tama. Amen. Ayan. Sister, nabanggit din po dito, no, mabalik tayo, no. Kayo po isang katekista at matagal na po aktibo sa inyong parokya, no. Bilang isang katekista po at naging guardian po ng inyong mga pamangkin, ano ang naging challenge po sa inyo upang ang mga ito ay mapalapit sa Diyos? Actually, brother ko, ay hindi ako katekista mismo sa simbahan. Ang sinabi para sa mga pamangkin ko kasi wala silang guide para mapalapit sa Diyos. So, yung magiging katikista ko sa kanila kasi marami sila. Nandun sila sa bangkal, nakatira, ako nasa. So, para mapalapit sila sa Diyos, tuwing Sunday, inaakit ko silang magsimba. Kasi pag Sunday kasi may serve din ako, sabi ko, bakit hindi kayo magsimba? Kasi may parents sila, pero hindi naman magsisimba yung parents eh. Ano sila, 5. Kaya ang ginawa ko, mahirap silang akayin yung mga bata. Gusto nila laro ng laro, lalo pag walang pasok. So, nag-ano ko sa kanila na nagbigay ako ng panahon, sabi ko, pag nagsimba kayo, after ng mass, pupunta tayo sa mga playground o sa palaruan para kayo.
So, yung promise ko sa kanila, sinunod naman nila ako. Pag Sunday, pumupunta sila sa Tapio para magmas. Kasi ang serve ko noon, 8 ng umaga, habang nag-serve ako as lector, nandun sila sa simbahan. Then, after nagmas, sigurado, hahanapan ako ng promise ko, kaya kakain kami. Then, maglalaro kami sa mall. Yun po. Ang hirap silang akayin eh. Pero sabi ko nga, pag magsisimba kayo sa Sunday, may reward ako sa kanila. Yun. And then, pag walang pasok sa school, yung meron na sa sem break, kasi mga high school elementary, dadalhin ko sila sa Molino, then tuturuan ko silang mag-grocery. At bawat isa, sinasabihan ko sa kanila na, ay, ang ginawa ko pala para medyo madali silang maka-cope up ng grocery, gumawa ko ng simple grocery guide na malalaking letra. Sabi ko, sauluhin mo dapat sauluhin. Then, nung marunong na sila mag-grocery kasi gabi-gabi kami nag-grocery, binigyan ko na sila ng bawat mystery assignment ko. Ikaw sa first mystery, second, third, fourth. Ako yung fifth. And then, every time na mag-grocery kami, sasabihin ko sa kanila na sa sunod, meron tayo swimming. Kaya matuto sila mag-grocery. And then, yung sabi ko sa kanila kapag medyo matataas ang grade at nagsimba sila araw tuwing Sunday, meron silang gift sa akin, additional allowances. Ganun ang binigay sa kanila, promise. Wow. Mapagmahal na tita, no, si Sister Desma. Lahat may premyo, lahat may prize na sister. Walang nila sa akin. Pag walang kapalit na reward, parang hindi ganado. May reward. Pasko, di ba, puyat yung 25 ng gabi, ng mating araw, kailangan magsimba kami ng 25 sa umaga. Ang gagawin ko po yun, kasi mga puyat, magpapaagaw ako ng coins. Pag narinig na yung coins, magtatakuan na yan. Pag hindi nagising, magkasimba na. Opo. Sister Desma, bakit po pala Blessed Des ang tawag po sa inyo? Actually, kasi I'm already 60 years old. That's 60 lang this year. Single pa po ako. Wala pa akong, hindi pa ako meron. Tapos kayo na po ang nagpaaral po sa inyong mga pamangkin. Yes. Kasi kailan na wala ang father nito. Yung bunso kong kapatid, tatay nila, pinangako namin sa kapatid ko na yung 5 nilang anak, paaralin namin kung talagang gusto nila. O sa awa naman ng Diyos, nakatapos na yung 3. Yung 2, hindi eh. Kasi yung isa, pa ngayon eh, nakasa K-12. Pero before, talagang challenge yung nagpaaral ng 5 bata. So far ngayon, yung isa kasi, anak ng ate ko, yung 5, anak ng bunso naming kapatid. Yung isang lalaki na nurse na siya ngayon, nagtatrabaho na. Yung isa teacher, yung isa criminology, yung isa dapat seaman, hindi nagtapos kasi nag-asawa na. Pero sa awa ng Diyos, salamat naman okay ng buhay nila ngayon yung asawa siya. Yung 2 nag-aral. Yung pala ang rason na kung bakit siya tinawag na blessedness. Ayan. Si Sister Desma. Brother ko, ang unong bata pa ako, pangarap ko maging madre. May kapatid ako madre, namatay na lang ng 2013. Ang pangarap ko magmadre sa loob lang ng kumbento. Gusto ko ganoon. Pero may plano pala si Lord sa akin. Yung kasi meron pala akong igagaya. Kumbaga meron kang tungkulin sa labas naman, sister, no?
Yes. Yun tututukan mo ang iyong mga pamangkin at gagabayan mo. Nabanggit din po Sister pala, no, Sister Desma, no, ni Brother Edison, na kayo din po ay sunod-sunod, no, na nawala ang iyong mga mahal sa buhay. Nabanggit po dito ni Brother Edison. Sister Desma, sa kabila po ng mga pagsubok, no, kasama na dito yung sunod-sunod na pagkawala ng iyong mga mahal sa buhay. Ikaw ba ay mas lalong tumatag at natutong magdasal, manalig at magtiwala sa Diyos sa kabila po ng mga iyong napagdaanan? Totoo po yun, brother po. Yung, alam nyo, ang hirap palang ganun. Doon ako na nagsabi kay Lord na, Lord, tama na. Every year, meron kaming yung mahal sa buhay na wala. Pero yung huli nga, yung 2023, kuya ko, nawala na siya, heart attack. Kausap ko pa lang nung Sunday. Then, Monday na madaling araw, tumawag sa amin kasi nasa province siya. Wala na. Ano yun? Para bang, Lord, yun ba yung, paano ba, na magpapatatag ng aking pananampalataya, pagdasal. Pero actually, naging matatag ako. Kasi beforehand, prepare na lang pala ako ni Lord na mga Word of God para pagdating ng pagsubok, lalo kong maging matatag. Lalo na sa prayer, doon talaga naging lalo ako napalapit kay Lord na pagdadasal. Na lalong inigiyan ko everyday, palagi ko nagdadasal, magpasalamat sa kanya kasi alam mo, yung ang hindi ka connected kay Lord, parang iba. Mas maganda yung may kausap ka palagi, may nahingihan ka ng sama ng loob, hihingihan ka ng tulong, parang unwind kay Lord, lalo sa Adoration Chapel. Ganun, na magpasalamat, managmadasal na may pasasalamat, kasi may pa ako. Meron pa ako ibang kapatid. Out of 7, 3 na lang kami. Sa bahay, isa na lang kasama ko kasi isa nasa kanilang pamilya. Then, yung manalig na bawat pagsubok, may katapusan. Yun ang naano ko Lord. At hindi niya ako pababayaan. Alam ko na bawat pagsubok nandyan si Lord. Ang maganda doon, pag may pagsubok, dapat hindi lalayo kay Lord. Karamihan kasi siguro ng old life ko, pag may pagsubok, hindi ka na magsisimba, magmumukmuk ka na lang. Pero this time, na marami na ako narinig na salita ng Diyos, pag may pagsubok, takbo agad kay Lord. Na hindi niya ako bababayaan. Yung mananalig ako na, alam ko si Lord ay buhay. Pag buhay at siya ay muli na buhay, alam ko may pag-asa. Hindi niya pababayaan ang mga anak niya ay nagtitiwala. Nagtiwala ako kasi sabi ko, yung buhay naman galing sa kanya. Magtiwala ako kasi kung bigay niya yung buhay ko, siya rin ang may karapatang magkumuha nito na ang buhay natin hindi natin alam. Pero alam ko lang, natitiwala lang ako na meron pa nga ako si Lord na may buhay na walang hanggan. At sabi ko nga, mawala ng lahat. Huwag lang yung connection ko kay Lord sa pamamagitan ng pagdadasal, yung pananalig ko sa Kanya, yung may pag-asa, at ang magtiwala, ipagtiwala sa Kanya ang ating buhay, at ang mga mahal ko sa buhay na kasama. At sabi ko na habang binibigyan mo ako ng lakas, patuloy akong magpupuri, pasalamat, at maglingkod sa Kanya for His glory. Yun. Ayan, maganda yung sinabi ni Sister. No? Pag may problema ka, takbo agad kay Lord dahil may pag-asa at hindi ka pababayaan. No? Amen, no? Ayan, sa lahat po ng mga nakapanalig din po na
alam mo yun na meron din pinagdaraanan sa buhay. Lahat naman tayo may pinagdaraanan sa buhay, no? Pero tandaan natin yung sinabi ni Sister na pag may problema, takbo lang kay Lord, may pag-asa at hindi po tayo pabayaan, no? Sister Desma, maraming salamat po, no, sa pagbibigay po ng magandang kwento po, no, magandang pag-uusap po ngayong hapon. Meron po ba kayong gustong pasalamatan po bago po magtapos ang ating programa? Salamat kay Lord, salamat sa Holy Spirit, salamat sa inyo, kay Brother Edison, na pinagbigyan niya akong pagkakataon para ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Ayan, maraming salamat, Sister Desma. At okay, mga kabayan, nakasama po natin si Sister Desma sa ating programa, no? At live po yan via Zoom. Ayan. At isa na naman po makabuluhang pag-uusap ngayong hapon na ang naging topic po natin. Ano nga bang ating naging topic, mga kapanalig? Alamin natin, i-comment nyo po yan sa ating comment section. At muli po, tayo po ay magbabalik. Wala pong maglilipat, kapanalig. Kapanalig Hour. At ikaw pa rin ay nakikinig sa ating programa Kapanalig R. At syempre ako pa rin po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service. Nagkaroon lang tayo ng mga technical problem, Kapanalig. Ganyan talaga pag live report po kasi ito. Kaya mamaya isisingit po natin ulit na. Okay na po ba? Sige. Maya-maya, eto, bati po muna tayo, no, sa ating mga kapanalig na nakatutok ngayong hapon sa ating programa. Alam nyo, kapanalig, no, maraming salamat po sa pagsama po palagi sa akin dito sa programang Kapanalig R. Kahit wala po ngayon si Ate Camille Mongcal de la Cruz. Ayan, kasama naman po natin dito sa PA si Sir John, si Sir Alex at si Sir Jimmy. Ayan, kasama po natin yan sa loob ng isang oras. Alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Amen. At kanina po nakasama po natin si Sister Desma Atok at ang ating naging topic ay magdasal, manalig at magtiwala sa Diyos. Ito na nga, kapanalig, bago po magtapos ang ating programang Kapanalig R, gusto ko lamang pong basahin po, no, yung tula na ginawa po ni Brother Edgar last Saturday. Ito yung hour. Ayan. Age, hatid na pagkakataon sa atin ay binibigay, gawin itong makabuluhan at tunay na makulay. O, oras na sa atin ay pinahiram ng Diyos, punuin ng sigla at positibong pagkilos. U, umpisahan ang bawat araw ng may saya upang sa kapwa magbigay sigla at pag-asa. At R, regalo nating masasabi ang bawat minuto dahil si Kristo ay pinagkatiwalaan tayo. Ayan, yan po ang tulang ibinahagi po, no, ni Brother Edgar last Saturday para sa ating programang Kapanalig R. At syempre, bati po muna tayo, no, sa ating mga kapanalig na nakatutok ngayon dito sa ating Facebook page, dito sa DZRV, ayan, 846, ayan, magandang hapon po sa ating mga kapanalig. Yan, ay, nakikinig po pala ngayon si Brother Edgar Santiago, si kapanalig Tsugmutok, ay, hi Tita Juliet Roque, ayan, good afternoon mga kapanalig, hello Brother Koy, and sa ating kapanalig guest. Sabi naman po ni Michael Alfonso, mga kapanalig, sana po mabasa niyo po ang aking message. Lagi po akong nakikinig sa inyo at sana gumaling na po si Tita Andrea. Ayan, Andrea ko sa pilay niya sa PAS. Tama po bang basa ko? No? Sana po mapansin from San Juan City. Ayan, sana po mabilis po ang paggaling po ni Tita Andrea. No? Ayan, isama po natin siya sa ating mga panalangin. Ayan, sabi naman po ni Brother Edgar Santiago, good PM, Kuya Koy, at sa bisitang guest na si Ate Desma. At watching din si kapanalig Jason De Luna. Ayan, magandang hapon po na sa iyong pagtutok. At magandang hapon kay Sister Liza Mione. Salamat sa Diyos at nakarating kayo ng mapayapa, Brother Koy. Amen. Akala ko nga po ay hindi ako makarating at malilate, pero hindi tayo pinabayaan ni Lord, no, maswerte tayo. At gusto ko lang din po palang pasalamatan, no,
ang ating mga kapanalig coordinator, mga coordinators natin na si Brother Edison at si Sister Jessa na nakatutok po ngayon at naka-duty ngayong Sabado para sa inyo mga kapanalig. Kaya naman sa lahat po ng mga nais po magbigay po ng tulong sa ating foundation po, andyan po sila para mag-assist po sa inyo. Kontakin nyo lang po ang mobile number 0998588360. Ito po ang ating GCash account na kapanalig, 0998588360. Ang account name po niyan ay si Ma'am Apple Ann Estrella. Yan. Kung kayo po ay nakatutok sa monitor, sa inyong mga TV, sa Facebook nyo, sa cellphone, ayan, meron po yung QR code, maaari nyo po yung i-scan. At sa mga nakatutok naman po sa radyo, i-type nyo lang po or i-note nyo po ang mobile number na i-dictate ko po ngayon, 0998588360. Ayan, at balik tayo no. Nag-comment si Brother Edgar Santiago. Meron siyang tula sa inyo, no, Sister Desma, no. Ang sabi ni Brother dito sa ating comment section, Desma, letter D, di mo tatawaran ang saya kung sa Diyos maglilingkod ka. Letter E, Espiritu Santo ang siyang gabay sa tuwina upang masunod kalooban niya. At letter S, simbahan ay lalong sumisigla lalo kung may lingkod na katekista. Letter M, maging kapanalig at kapatid tayo sa iba upang ang buhay maging makabuluhan at maligaya. At letter A, ang maging masigasig at buhay na kasama, yan ang gusto sa atin ng Ama. Ayan. Maraming salamat po, Brother Edgar. Nagaling Brother Edgar magbigay ng tula sa mga kada letra, no? Mabuhay ka po, no, Brother Edgar. Ito naman po ang message po ni Kapanalig Marisa Ferrer. Mabuhay sa lahat ng nakikinig sa Kapanalig. Veritas 846, salamat po. Magandang hapon po kay Kapanalig Marina Cuesta Dionisio Maria Concepcion Garcia. Ayan, buenas tardes. Ayan, sabi ni Sister Maria. Magandang buhay naman po kay Kapanalig Nelly Corpus. Sana mabigyan po ako para mabili ng gamot ko ng brain tumor. Salamat po. Ayan, si Sister Nelly Corpus na humingi po siya ng tulong para sa atin, no? At ito naman po, ayan, oy, nanonood ngayon, no, si Maha Salvador. Totoo ba to? O kapangalan lang to ni Maha Salvador. Anyway, magandang hapon sa iyo, no, Ate Maha. Ay, magandang hapon kay Teresita Cortez Lopez at kay Kapanalig Mariette Boreres. Gusto ko lang din po batiin at talaga napatayo si ano, no? Napatayo si Sir Alex. Uy, si Maha Salvador. Mukhang ibang Maha Salvador ata yun nagtitinda. Favorite ko yun yung Maha sa mga kapanalig natin, ha. Anyway, ayan, mga kapanalig, no, maraming salamat po sa pagtutok po sa ating programang Kapanalig Art. Ayan, abangan nyo po ang kwento natin, no, next Saturday sa ating kwentong pananalig. Ayan, sa mga kapanalig naman po, no, announcement lang po muna tayo, no, sa lahat po ng mga nais po magpa-schedule sa ating Pledge on Wheels. Konting pahapyaw lang tayo dahil malapit na patapos ang ating programa. Ayan, ito po ang ating mga schedule. Pag Monday po, wala po tayong schedule. Tuesday, nasa area po tayo ng Antipolo, Marikina, Montalban, Cainta, Taytay, San Mateo. Pag Wednesday naman ay nasa Las Piñas, Alabang, Muntinlupa, Parañaque, Cavite at Laguna. Lumunok lang ako, mga kapanalig. Pag Thursday naman po, nasa Makati, Taguig, Pasig, Mandaluyong, Pasay, Manila. Pag Friday naman po, nasa Quezon City South, Caloocan South. At pag Saturday naman po, nasa Bulacan, Navotas, Malabon, Valenzuela. At pag Sunday naman po, nasa area po tayo ng Quezon City North, Caloocan North, Novaliches, at San Jose del Monte, Bulacan. Yan po ang ating mga schedule, mga kapanalig. Kaya naman po kayo po ay mag-text na po sa inyong kapanalig coordinator at ito po ang mobile number 0998-588-3660. Akala ko nakita sa monitor yung iniinom ko, buti na lang. Buti lang hindi na nahagip at baka pagalitan tayo ni Sir Alex. Pagbayarin tayo. But anyway, sa lahat naman po ng hindi pa po miyembro, kaunting pahapyaw lang, no? Pa-member na po kayo, kapanalig, at welcome na welcome po kayo sa ating kapanalig community. Mag-text lang po sa 0998-588-3660 at i-text sa inyong full name, address, contact number, birthday, civil status at parokya.
Yan po ang mga detalye. Ayan na. Oy, sa mga kabataan po dyan, sa mga mami po natin, no? Congratulations po dahil pasukan na naman at talagang maghihigpit na naman po tayo ng ating mga sinturon para mag-budget. No, mga kapanalig, yan naman, kaunting tiis lang po at darating din po ang panahon na magiging, alam niyo po, ang tinataguyod niyo po ay maging successful din sa kanyang buhay. Amen. Samahan po natin lagi ng pagdarasal dahil ang pagdarasal po, siya po ang ating, siyempre manalig po tayo palagi kay Lord para tayo po ay may gabay sa buhay. Amen! Amen! Salamat, Brother GB, no, sa iyong malakas ang pindutan ngayong hapon. Ayan, maraming salamat po kay, gusto ko lang din po muna magpasalamat bago magtapos sa ating programa. Maraming salamat po sa ating mga benefactors po dito sa ating foundation. Sana po wag po kayo magsawang suportahan po ang ating mga programa, ang ating Kapanalig community dahil kayo po ay nagbibigay po sa amin ng inspirasyon at syempre para po magpatuloy sa ating mga ginagawa pong proyekto dito sa Veritas para sa inyo po ito mga Kapanalig. At ako po ay magpapaalam na dahil 3:59 na, bawal na po mag-extend at susunod na po ang programang CFC. Ayan, makakasama po natin yan si Brother Chucky. Sino ba ang makakasama natin? Ayan, live sila from Iloilo Sports Complex. Ayan, YFC Icon Iloilo. Ayan, yan po ang susunod na po ang programang Kapit Lang. At ako po ay magpapaalam na maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Lagi po tatandaan, pag si pare ko ay napapakinggan, siguradong pakiramdam nyo ay gagaan. Dito na po yan sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumayin nyo po ang katotohanan.